Hello, good morning. Kamusta po kayo? Tingnan muna natin yung mga bulaklak sa labas bago ako magpatuloy sa slow living vlog ko rito sa Italy. Kumustahin po muna natin yung magagandang bulaklak dito sa labas. Maganda ang araw ngayon, kaya ang gaganda rin nila. Ito po yung tanim kong kamatis. Ito naman yung basil, katabi ng parsley. Ito po ay sili. At ito po ay hindi ko alam. Nakalimutan ko po ang pangalan. Ito naman ang tawag dito sa amin ay begonia. Sana po ay mag-succeed sila sa growth. Mahirap po kasi buhayin ang basil. Kahit ho dito, maraming basils dito, pero depende sa lugar. Hindi po lahat ay nagsosurvive. Nakailan bili na ako ng basil, pero nawawala. Ito naman ay rosemary. Ayan ho ang panahon. Sabado ho rito, katapusan ng May. Kaya po dyan sa Pilipinas, kumusta? Kumusta rin yung mga nandito sa Italy? Sana po ay maging maayos ang araw nyo at safe. Sana po nalilibang kayo sa vlog ko kahit hindi ako professional vlogger at nagsisimula pa lang ho akong mag-record ng mga ganitong klase ng videos. Gagawa ko muna ako ng coffee bago natin ituloy ang kwentuhan. Dito ko kaya i-posisyon ang aking ito. Gumagamit ba kayo nitong aluminum foil para sa kalan para hindi masyadong kita ko ang dumi? Gagawa ako ng coffee meantime. Ito ang gawaan namin ng coffee rito. Ang tawag ko mocha pot. Alam niyo naman ito ano ho. And then ito naman ho yung coffee. Para hong barako coffee sa atin. Ang katumbas nito. Kasi nung panahon, nung mga bata pa kami, Bicolana ho ako. Sa mga lolo ko, yun ang ginagamit namin. Coffee ganito. Pero wala syempre mocha pot. Pinapakulan sa tubig. Tapos yung tubig lang ho ang sinasalin sa tasa. Di ba ganun ho nung araw? Ayan, ready na ho. Salang na natin. Tapos hintayin na lang na kumulo. Meantime, i-ready ko yung bakit meron dito ano. Ayan ho yung mga pinaglutuan ko kahapon. Ililigpit ko pa yan mamaya. Sinalang ko na yung coffee. I-ready ko itong pag-aalmusalan namin.
almusalin namin ay yung Colomba na binuksan na namin. Ang Colomba ho dito ay lumalabas kapag Easter. Pag Christmas season ay panetone, pandoro. Pag naman ho yung panahon ng Holy Week, pang Easter ay ito ang nireregalo. Ang tawag dito ay Colomba. Ang korte ho nito ay Dove. Nakita nyo ba? Kahit nakabalot halata. Since bawas na, natanggal na yung parteng tail dito. Ito yung ulo. Hawig din ho ang lasa ng panetone. Kung nakatikim naman na kayo ng panetone, ano ho? Hawig ang lasa nila. Ang kaibahan lang yung korte. Tsaka, minsan yung timpla din. Kasi kahit ang panetone, iba-ibang timpla niyan. Merong mga may balat ng oranges, ginagawa nila yun na sweet, tapos sinasama. Ang tawag ho doon ay canditi. Meron nung may pasas, ito naman ay wala. Ito ay may almonds, tsaka ito ang asukal sa ibabaw. Yan o ang almusalin namin. Dahil mamaya maglalakad ho kami, may pupuntahan kaming simbahan na sinasabi ng mister ko, kasi madalas ho siya magbike ngayong mga panahon na ito, mainit na dito, na nakita niya na ang ganda daw dahil gawa sa kahoy. Ito naman ang aking si Minus. Say hi, Minus. Yan ho ang alaga namin na pusa. Minus, say hi. Ready natin ang gatas. Ito ang ginagamit naming gatas dito. Kung minsan naman ibang brand, importante ay full cream. Mas gusto ho namin yun kasi mas malasa. Lagay lang namin dyan. Kailangan na pala namin ngayon mag-grocery. Kaya mag-grocery kami. Excuse me, nalaglag ho yung yung pagkalakalaki kong wok na pinaglutuan ko ng pansit bihon kahapon. Ang laki mo nito. Kasi dito ang 1 kilo yatang pansit. Kasi yung oo nga, dumadami ho kasi ang pansit, diba? Halos kalahating kilo yung binibili kong yun na bihon. Tapos lalagyan nyo pa ng mga ingredients ng mga gulay, mga sahog-sahog, karne, dumadami, halos kalahati na ho dyan yung yung half kilo balot na yun. Almost half kilo, wala pang half kilo. Di pag 1 kilo, papupuno na. Pero hindi pa naman apaw. Kasi gusto kong gamitin yung wok para magandang paghalo ko buwelo, hindi lumalabas sa kawali. Meron pa ako kasi akong isang kawali na malaki-laki rin ito. Pero hindi ho pwede yan dahil lumalabas ang pansit pagka hinalo-halo. Luto na yung coffee. Ready na. Initing ko naman ho yung gatas. Ganyan ang namin dito, ang ginagawa namin. Pwede rin sa microwave, since dalawa ho kaming mag-almusal ng asawa ko. Kaya pwede na dito, okay na dito sa lutuan. Para ang consumption ay sa gas. Sabi ko sa kanya, humiga muna siya para makapag-vlog muna ako. Minus, Ju. Tingnan natin yung sa labas. Panahon sa likod namin. Panahon. Alam naman natin ang panahon. Ayan naman ho ang likod ng bahay namin. Yan yung building sa tapat. Likod din ho nila yan. Ito naman likod din namin ito. May nakasampay nga lang ho ako ngayon. Kaya, ayan ho.
Check nga natin tong tanim kong kamatis na nabali ho ito. Nakita nyo, ito nilagyan ko ng tape kasi nabagsakan ito ng rag na nakasampay dito. Nilagyan ko ng tape. Nag-work naman yung tape, hindi naman namatay yung sa taas na parte. Kaya lang, ang bulaklak nito ho, parang lalaki. Wala hong bunga oh, bulaklak lang talaga. Di ba dapat may bunga yan? Wala ho. Hindi ko alam kung bakit. Ito naman ay sili. Sili. Nakakapagbabunga naman ako ng sili dito. Awa ng Diyos, kahit sa paso lang ako nagtatanim. Tingnan natin yung gatas, baka umapaw kasi. Ju. Dai. Tapos na naman ho ang buwan ng May. Ano ba ngayon? Bukas. June 1 na pala bukas. Then holiday ho dito pag June 2. Ganon din yata sa atin. Ano ho? Magre-ready na ako ng pagkakainan namin. Hello dito di stare giù. Hello dito. Adesso aspetti papà che ti sgrida. Cosa vuoi? Dopo giochiamo. Ayaw, bumabasa na mesa yung pusa namin. Kailangan laruin ko. Sana naman may mag-comment naman sa vlog ko para malaman ko kung nasaan kayong banda, saan kayong lugar, at kung sino ang mga may interest na manood sa vlog ko, sa mga content kung wala naman masyadong topic na importante. Yung buhay ko lang ho ito dito sa Italy, hindi na ako nagtatrabaho. Kaya ho, ang title ng aking vlog ay Life of a Retired Filipina in Italy. Pilipina ho ako, pero citizen din ho ako dito. Tawagin ko na yung mister ko kasi naano na yung gatas. Mainit na ho. Amore! Già calda. Il latte è caldo. Dito nga tayo para kita nyo yung
Kita nyo ako. Ayan, corazon, no? Presto, prenditi una sola. Kaya may tiyo yung pantalon yun po. Nasiwain ko na ho itong palitan. Itong Colomba. Ganito itsura, tingnan nyo. Binawasan na kasi kahapon. Kumain na yung asawa ko. Ikatlo na ho namin ito ngayong season na ito ng Holy Week. Itong nag-Easter. Ikatlo na namin Colomba. Galing sa kapatid ko lahat ito. Kasi ho dito nagre-regaluhan sila kahit Easter. Ganon ho di ang tradisyon ng Italia. Italian tradition. Importante ho sa kanilang Easter. Hindi lang ho Pasko ang importante dito. Paano din yung Pasko ulit yung Easter. Hindi lang nga lang sila nagde-decorate na gaya ng Christmas tree, di ba, pag Pasko. Pag Easter ho, walang ganon. Pero ang warmth nila, yung pagre-regalo, ganun parang talaga hong binibigyan ng importansya dito ang Pasko. In general ho yun, hindi, walang ano ho yun sa religion. Kahit ho sino dito, basta dito sa buong Italy, ganun ho sila dito pag Pasko. Nagbibigayan sila ng, yung mga generous yung nagre-regalo ng pera, nagre-regalo pa rin ng pera. Halimbawa, nagtatrabaho kayo, generous yung employer nyo. Kung ano ho yung regalo nila pag Pasko, ganun din ho, inuulit nila pag Easter. Kaya ho, di ba yung Christmas, Natale dito, sa atin Pasko, ito namang Easter, ang tawag ko nila Paskwa. Di para ding related din ho, di ba? Ngayon naman, kung yung iba nabibigay na ng pera o kaya kung ano pang ibang regalo, yung iba naman, ito talaga yung basic na regalo pag Easter. Ang lapit ko ba masyado? Hindi pa. Pasensya na kayo, hindi pa tayo expert sa paggamit nitong GoPro na ito. Manja pura mo. Hindi ko na mababaan pa ng mababang maba. Ay, pwede pala. Kaya lang hindi nyo ako makikita. Ayan. Hindi na ho itong mababaan. Ganito na ho. Basta ho yan ang kakainin ko. Colomba. Tsaka coffee with milk. Sabi ancora prendi, eh? Hai smesso di sanguinare? Sì.
Kain ho tayo. Ang sarap talaga ng kapeng mainit sa umaga, no? Saan ka mang lugar sa mundong ito? Probinsya, syudad, abroad, lugar mong sarili. Masarap ang kape. Mainit, maginaw, masarap ho ang kape. Bihira lang yata ang taong hindi nagkakape, pero meron ho akong makilalang hindi nagkakape. About naman sa kape na instant coffee, dati naman ho yun ang coffee natin sa Pilipinas. Pero ngayon ho, hindi na ako sanay doon. Dito na sa Italian coffee. Yung iba ho napapaitan, lalo sa umpisa ho, yung hindi pa sanay, di ba bagong dating dito sa Italy, sasabihin mo ang pait ng coffee, ang gawin mo na lang, ang ginagawa na lang ho namin, dinadamihan ang gatas. Then yung coffee talaga nila na, meron ho dyan sa atin sa Pilipinas. Yung coffee na parang pang coffee break, yung nasa tasa lang na maliit ho, ganyan lang. Konting-konti, talagang ano lang yung tasang maliit lang. Ang tapang ho nun. Lalo na iba hindi nagsusugar. Sabi kasi nila pag may sugar daw yung hindi na yung coffee. Ang coffee daw ay walang sugar dapat. Ang pait ho. Pero masarap, sanay na kasi kami. Tsaka gives energy. Parang na yung adrenaline ng katawan. Pag nagkatrabaho kami, lalo sa hapon na nakakaantok. O kaya yung mga nagpapanggabi, night shift. May mga makina naman ang gumagawa ng di ba, capsule na yung ginagamit. Nespresso. Pwede rin sa mocha pot. Basta konti lang ilalagay sa tasa. Pag nandyan ako sa Pilipinas, pagkasama ko yung kaibigan ko, hindi siya sanay sa konting coffee. Ginadamihan namin kasi meron akong mocha pot na napakalaki, family size. Iniiwan ko doon. Pag napapadaan ako sa coffee shop, na mawala-wala kanina, naglolo ko yung GoPro, hindi ko alam kung bakit. Ang bangon-bangon nung amoy ng coffee, lalo na yung mga machine na ginagamit nila doon, talagang pang malakasan. Hanggang sa yun, nagustuhan ko na ho. Nasanay na ho ako, nihanap ko na. Alam niyo yung hindi niyo na kayang hindi makukumpleto araw pag walang coffee. Ganun na nangyari sa akin. Matis consiglio di mangiare queste cose. Troppo dolce. Ecco, tutto il zucchero. Io basta, credo. C'è un po' di mandorla, sì. Ecco. Magari pure. Magari finisco il capello. Non ci metto tanto, amore. Sto un attimo dal balcone, finisco questa. Sì, perché... Poi vengo. E io metto a posto quello, se vuoi. Doon ko itutuloy ang chikahan natin doon sa may mga bulaklak para naman ma-refresh ang isip natin.